Kausapin po natin ang Pangulo ng Pulse Asia, si Mr. President Ronald Holmes. Sir Ronald, magandang morning! Si Katunying po at saka si Jerry, kumusta po? Long time no see! Long time no see, Katunying, Jerry. Magandang umaga sa inyo lahat. Kayo po ba naglalagi pa rin sa atin dyan sa Japan? No, nandito pa rin at bumabalik-balik sa Pilipinas pero nandito tayo sa Japan. Opo. Baka kayo nagsasawa na sa sashimi dyan, ha? Tsaka mainit dyan ngayon. Oo nga, medyo mainit ngayon sa Japan. Sobrang init kasi init ng politika sa ating bansa. Sinabi niyo pa. Opo, okay. Puntahan nga po muna natin yung Robin Padilla. No? Nasusubaybayan niyo naman yung impeachment trial natin dito, Sir Ronald, no? Opo, at I'm sure Definitely. Yeah. Opo, naririnig niyo rin yung at napapanood yung particularly yung mga tirada ni Senator Padilla at yung reaksyon ng publiko, especially very active ngayon, parang real time ang interaction natin with our countrymen, mga netizens. Ang sabi nga, na-intro na po namin kanina, siyempre, yung mga fans ni Senator Robin Padilla, tuwan-tuwa, galing ni Senator Robin Padilla, pero maingay din yung nagsasabing, ano ba naman, Senator, nakakakwang ka eh. Ayun, tut-tut, ayun. Bakit number 1 pa rin si Senator Robin Padilla? Ano bang tanong nyo kasi dyan sa survey nyo, yung pre-election survey ninyo na yan? Una itong survey na ito, itong quarterly survey, ito yung Jerry, Katunying Jerry. Hindi ito commission survey. So, ito yung ulat ng bayan. So, ang meron listahan binigay sa kanila. At sa listahan ay pinapapili sila kung gaganapin yung eleksyon ngayon, maaari silang pumili ng 12 boboto nila sa pagkasenador. At namumuna nga si Robin Padilla. Yung survey ginawa nung June 28 hanggang July 6. So, ibig sabihin, bago pa man nagpahayag ng kung anong bagay si Senator Robin Padilla sa Senate Court, no? So, hindi pa natin narinig yung dapat ang prosecution, hindi one-sided. Ganon. So hindi pala ito, June 28 to July 6. So, hindi pa nag-uumpisa yung trial. Wala pa yung impeachment. Wala pa yung trial. So, hindi po pa narinig yung words of wisdom, kumbaga. Kahit sa inyong senador. At maaaring... Pero kung babalikan natin, bakit siya nangunguna? Ayan. Pag hinimay mo yung kanyang suporta, napakalaki ng suporta nang gagaling sa ilang base ng kampo na pinagbibilangan niya. Ito yung kampo ng mga Duterte. Nangunguna siya sa lahat ng reyon sa Mindanao. At dahil doon ay malaking bahagi na yan ng populasyon ng mga botante sa ating bansa. 24% na yun . At nakakuha siya ng labis sa 90% ng boto ng pre-election preference sa Mindanao. Nandun rin yung boto niya sa Visayas na halos kalahati ang preference sa mga nasa Central Visayas. Ang inuuna nila ay si Robin Padilla. So, yun ang una. Yung geographic base ng mga Duterte. Dahil kaalyado siya . Pwede mang banggitin na napaka-loyalista ni Robin Padilla sa mga Duterte. Kasi minsan pinayag niya, pag sinunog mo siya, ang amoy niya, amoy Duterte siya. Amoy Duterte, di ba? Kaya yung mga kampi ng mga Duterte, siyempre, dahil alam nilang napaka-loyal ni Robin, hindi nila ililisanin. No? Pangalawa, bagamat meron tayong maaaring puna, dahil sabi nga tayo kakaiba naman tayo yung mga medyo mapangutya tayo, di ba? Pero sa pangkaraniwang tao, kung ang pagsasalita ng isang individual ay halos pareho ng pananalita nila at ang pananalita ng ilang ordinaryong mamamayan ay minamaliit ng mga elite, medyo mas kakampihan ng publiko yung minamaliit inside doon sa... So dapat siguro iwasan natin yung panglalait o pangungutya. Bagamat may batayan yan, no? Ang ipunto natin ay itama natin sa pamamaraan na hindi naman nagmamaliit. So yun kasi may connection
ang pagtingin sa kanya ay totoo siya, yung authentic, kapareho namin, maaaring hindi nakatapos ang pag-aaral. At marami Pilipino hindi nga umabot ng koleyo, di ba? That's Yes. about 7 out of 10 Filipinos have not even reached, have not even finished or reached college. So, yun ang dapat natin tignan. Bakit iba-ibang panglasa ng mga Pilipino pero mukhang sa panlasa ng Pilipino, halos kalahati ay papaboran si Robin Padilla. So doon po sa binanggit yung mga factors na yon, medyo mabigat pala talaga ang puhunan, ano? Ang laki nung base niya. Visayas, Mindanao, practically yung Duterte group, solid na solid yun. Kumbaga kahit siguro maglupasay si Senator Robin Padilla dyan, maghubad habang nag-i-impeachment trial, ang sinasabi niyo po ba hindi na mababaklas yun? Hindi na ba mababaklas yun yung believe nila kay Senator Robin Padilla? Specifically yung Visayas at Mindanao, yung base po na yan? Hindi naman sa hindi mababaklas, no? Kasi sabi mo, hindi pa nagsimula yung trial. Maaaring itong mga pahayag niya ay magpapatibay o maaaring magpapa-lusaw ng suporta sa kanya. Kasi kung ang sinasabi ng isang politiko ay wala namang saysay, kahit nasabay mo sumusuporta ka sa ngayon, siguro naman magdadalawang isip ka, no? Dapat mabay boto ito kasi hindi naman niya mapapahayag yung mga aking kagustuhan, yung aking interes sa isang institusyon na dapat ay mahusay ka sa deliberasyon. Pero katulad ka, Jerry, pag pinansin mo, kunyari kahit yung mga nagpo-post ng mga comments sa inyong blog o sa inyong Facebook o social media page, marami doon, hindi mo rin maintindihan yung comment Marami doon. Ang komento, mali-mali ang spelling, di ba? Mali ang grammar. So, pansin mo yun. Kung ating pinupo ng isang nakaluklok dahil sa kanyang kamalian, sa kanyang pagpapahayag o kakulangan ng sinasabing kasanayan, ganun din Sa pangkananiwan, makikita natin, mga na-comment na nakukuha natin minsan gusto mong i-correct, di ba? At kapag ikinorek mo, ang tingin nung tao na ikinukorek mo ay minamaliit mo siya. Parang ganon. O iniinsulto mo siya. Napaka parang talino mo naman. Napaka-condescending mo, di ba? So, yun ang nagiging reaction Kaya diyan, minsan pag natin, paano mo ba malulutas ng problema na parang may following, parang may cult following, kumbaga. Paano nabubulagan ang mga tao sa kanilang pagsusuporta? Samantalang nakikita naman natin yung kainaan ng kanilang sinusuporta. Kaya nga Pero iba't iba, yun ang problema doon. Yun ang challenge. Dito Mr. President, Robin Padilla, ilan yun? 48%. 48%. Sumusunod ay si Vico Soto, 47.9%. Konting kembot na lang. Yung bang mga pumili kay Senator Robin, sila rin ba yung pumili kay Vico Soto? Ano bang difference? Samantalang dalawang magkaibang tao at dalawang magkaibang sa magkaibang profile. Yeah, basically may overlap May malaking overlap dyan, Jerry. Kasi pag tingnan natin, gaano karami yung pinipili ng mga botante sa ngayon, no? Kasi malayo-layo pa eleksyon Hindi naman kompleto itong listahan na ito, no? There are 53 names. Meron nga kami nakaligtaan mga pangalan dyan Yung mga rin bumalik sa Senado. Si Grace po, si Coco Pimentel. So maaaring madagdagan pa yan. Pero dito sa dalawa, pag tingnan mo, bakit nagkadikit sila? Ibig sabihin, top of mind choices sila Yung ordinaryong bilang na binabanggit ng mga botante, 7 out of 53. They only identify 7 names. At pangkaraniwan, yung top of mind nila ay 3. Si Robin Padilla, si Vico Soto, at si Raffy Tulfo. So, ang sagot doon, sinatatanda mo, marami sa mga boto kay Robin Padilla ay nag-express din ng preference kay Vico Soto at kay Raffy Tulfo. Kaya magkakadikit sila. Pero 7 lang sa pangkaraniwan ang binabanggit na pangalan na medyo mababa kung ikukumpara sa mga nakaraang eleksyon.
Ibig sabihin, hindi ganun ka-exciting siguro yung listahan o maaring paggamat interesado sila, mas interesado sila doon sa eleksyon sa pangpangulo kaysa sa eleksyon sa senatorial, which is normal in an election year na ang presidente ang tampok na pinipili. So parang ang dating ba dito ay kung ano lang yung aware sila o popular para sa kanila, kaya ito yung lagi nilang naririnig, lagi nilang nakikita sa social media. Top of mind. Kaya yun ang top of mind. Hindi yung dahil sa qualification, hindi dahil sa kung ano yung nalalaman at pwedeng magawa ng isang taong ito. Well, magkakahalo. Merong iba na ang kanilang pinipili ay dahil sa popularidad. Merong iba na ang kanilang pinipili ay dahil alam nila na maganda ang record. Hindi natin masabi, kailangan natin i-probe pa yung mga yan. No? Nyari, alam natin ang record ni Mayor Vico Soto. Malinaw sa atin ang record ni Mayor Vico Soto. Ang daming pagbabagong nangyari sa Pasig sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Siyang isa sa mga nauunang lumalaban sa political dynasty, no? Convenor siya ng isang grupo ng anti-political dynasty. Pero Soto rin siya. Ibig sabihin, popular yung pangalan. Pero nadi-differentiate siya. Pag nakikita natin mga balita tungkol sa kanya, ang mas mabinibigyan pansin ay yung mga pagbabago sa mga Pasig. Pero hindi natin matatanggal yung kanyang apelyido ay may popularidad. So, unless titingnan natin mabuti bakit niya binoboto si Vico Soto, hindi natin matitiyak kung ano yung kadahilanan. But we know his record and probably people vote based on his record. And I would say they do vote based on his record. Ang impeachment trial nakakasyam na araw na po, Sir Ronald, no? So, kung ang susunod na survey ninyo, naka-factor in na ito, including the words of wisdom, sabi nyo nga, ng maraming mga senador natin na baka iba dyan tatakbo uli, magbabago ba? Nakikita nyo ba na maaaring maging factor ito sa decision making ng mga kababayan natin sa susunod na survey man lamang, at least sa susunod na survey? Well, Katonying, definitely magbabago, no? Tingnan mo lang yung mga nakaraang eleksyon. Yung mga nagna-number 1, number 2, minsan, let's say in the last election, yung mga nagna-number 1, number 2, nalaglag sa mga naunang survey. So, hindi malayong maaaring manatili, maaaring mawala, no? Sila. Kasi depende yan sa kanilang ginawa o sa kanilang kakulangan ng hakbang para mapanatili ang kanilang popularidad. Doon sa impeachment, kung ang pagbabatayan natin itong huling 9 na araw, hindi ko kasi masyadong pinakinggan na itong huling 2 araw Kasi medyo nakatulog na ako nung unang 7 araw So, it's a tie. Kung ganun ka, kasi hindi tayo abogado no? Yung parang naiinip ka. Yes. Kinakailangan mo ba pakinggan ang isang hearing na umaabot ng 7-8 oras na hindi pare-pareho lang naman yung tinatanong. So, unless mag-iba yung tono nung trial, hindi natin masasabi na magiging malaki epekto nito sa opinion ng publiko tungkol sa kaso mismo at tungkol sa mga individual na may kaugnayan sa kaso, lalo-lalo na doon sa mga senator judges na maaaring tumakbo bilang senador ulit o sa mas mataas na posisyon sa susunod na halalan. So napaka-importante talaga, Kumbachero, Sir Ronald, na ang mga players dito sa impeachment trial na to maibaba sa nauunawaan ng mas maraming Pilipino yung diskurso. Tayo nga kahit paano nakakaintindi tayo sa proseso, umaalis na tayo pag napagod na tayo dun. Hindi po ba, sir? Pag napagod ka, Netflix kagad o kaya Prime Video na ang nililipatan mo So ang effort ngayon siguro sa party ng presiding officer at ng mga senador at defense at prosecutor na maibaba at mas maintindihan ng mas marami nating kababayan. Pero siguro huling point na lang tungkol dun sa pinag-uusapan natin. Ano ang what does it tell us about our voting public, Sir Ronald, na
parang wala silang, ano ba yun, hindi na ba talaga sila ayaw na ba nilang pumili ng mas level up na kandidato, o wala ba silang pakialam sa qualification and performance ng ating mga kandidato, sir? Well, sabi ko nga, iba-ibang batayan natin sa pagboto. Hindi natin matatanggal ng ibang tao ang pagboto nila ay batay sa pagkakilanlan nila sa personalidad. Kasi maaring ang ibang tao, maaring tayo, ang binoboto natin ay batay sa paniniwala natin na itataguyod itong individual na itong ating interest. Pero kahit yun, yung itataguyod ng interest, subjective yun, Katonyeng, Jerry. Di ba? Kung sa tingin mo ay totoo naman yung taong tumatakbo, medyo hindi naman siya nagpapanggap, hindi siya plastic. Pagkakatiwalaan mo siya. Yes. Diba? So, maaring hindi masyadong matalas ang kanyang bibig, maaring hindi masyadong maganda ang kanyang sinasabi, hindi matalino. Pero dahil alam mong totoo siya, hindi siya plastic, at parang siyang pangkaraniwang individual, hindi nagpapanggap. bibigyan mo siyang pagtitiwala. Kasi, nararamdaman niya, sa pananaw mo, nararamdaman niya yung nararamdaman mo. Yung nga lang, baka mabudol ka sa bandang huli. Pero hindi natin mawawala yun. Kaya hindi natin pwedeng punahin ng mga botante na hindi naman kayo nag-iisip Nag-iisip yan. Lahat tayo nag-iisip. Yung nga lang, ang batayan ng ating pagboto ay iba't iba. Very subjective. Kasi sabi nga nung lolo ko, ewan ko kung sinabi ng lolo nyo, no? Minsan yung matalino, yan ang mas nakakatakot Totoo. Diba? Totoo yun. Isa rin yun. Ewan ko, yun nasabi ng lolo ko. Pero sinabi din po ng lolo namin yun. Apo. So yun lang na natin. Hindi ang botante, intindi natin, bawat isa sa atin may dahilan kung bakit tayo kumikilos o nagdedesisyon. Ang dahilan na yun ay rational sa ating pananaw. At dapat natin alamin paano mo mababago o mapapalawak yung kaisipan ng karamihan na medyo timbangin niya muna. Timbangin na mabuti. Nang hindi mo minamaliit yung kanyang batayan ng pagdedesisyon. Kasi pag sinabi mo, napaka-bobo mo naman, wala na. Tapos na usapan. Wala nang makikinig sa'yo. Sa atin kasi parang mas gusto natin, sa kaibigan lang sa mga nakakasama natin, gusto natin ayaw natin ng plastic. Gusto natin tayo, what you see is what you get. Yun si Robin Padilla. What you see is what you get. Ganon din ba si Sara Duterte? 49% siya, number 1. Leni Robredo, 26%. Raffy Tulfo, 14%. Ganun din. At may Duterte brand Kumbaga kung si Robin Padilla nakikinabang sa kanyang pagiging kabahagi ng kampo ng mga Duterte. Si Sara Duterte nakikinabang sa pagiging Duterte. Pero makikita mo rin ang kanyang kalakasan ay nasa Mindanao. Ang kanyang kalakasan ay nasa ilang lugar sa Visayas. Ang tanong dyan ay kung sinong lalaban sa kanya. No? Kasi dito sa aming survey, naglagay kami ng parang 6 na different sets. At bagamat lamang si Sara Duterte, medyo makikita mo yung kainaan niya sa NCR, sa Balance at Luzon, na malalaking mga lugar na maaaring pagpulutan ng mga boto ng sino mang lalaban sa kanya. Ang tanong, siya pa lang ang deklarado Sino ba ang iba pa? Ayun. At anong gagawin ng iba pa na magdedeklara? Kinakailangan magsimula na sila kasi nauna na si Sara. May advantage yun Kumbaga sa karera nag-flexing ka na nagde-develop ka na ng muscle Yes. So dapat ganun din yung ibang mga kalaban. Dapat magsimula na sila. Pero dun sa mga hindi kabilang grupo, hindi kakampi ng Duterte group, alin ba ang mas madaling, paano ba mas madaling talunin yung Sara Duterte? One-on-one o multiple candidates? Lumalabas dito na parang mas lumalapit sila pag one-on-one. Kasi nakahati yung boto Nung natatandaan ko nung may isang survey kami ginawa na commission, yung rider question, na nalabas nung March.
pag pinagsama mo, pag tumakbo si Raffy Tulfo, si Leni Robredo at si Sara Duterte, hinahati na Raffy Tulfo at Leni Robredo yung balance of Luzon. Aha. So, doon pa lang makikita mo na pag meron kang isa pang kandidato, maaring imbis na makuha mo yung kalakihan ng boto sa isang lugar na hindi naman ganun kalakas si Sara Duterte, nahati. Kantonying, Jerry, natatandaan nyo naman siguro yung eleksyon ng 2016, no? Nung Yes. bandang malapit na eleksyon, may panawagan na magkaisa si Marojas at si Grace Grace po, po. yes. So doon lang, ang pananaw doon ay nahati yung boto ng mga liberal. Pero yun dapat na isaayos na yun, simula pa lang, at nagkasundo na magkaisa sila. Pero hindi totoong nahati. Ang ano doon ay, ang tanong, saan nahati? Kasi kung nahati rito ay sa lugar, edi dapat talaga, wag mong pagsabayin yung dalawang individual na tatakbo na pareho silang malakas sa isang lugar kasi purpose mong pagpili na mabutante doon sa lugar na yun. So pang soundbite lang, Sir Ronald. Alam niyo naman kami, mga taga-media. Pang soundbite lang. Can we categorically say, Sir Ronald, na mahirap talunin yung Sara Duterte kung maraming kalaban? Definitely, mas mahirap kasi kumbaga alam mo na yung base ni Sara Duterte. Medyo mahirap matibag si Sara Duterte sa kanyang base. Ang natitira ay 3 sa 4 na boto. Doon sa 3 na 4 na botante na yon, na hindi naman nasa lugar na malakas si Sara Duterte, kinakailangan ay akitin mo yan. At kung iba't iba ang nanliligaw dyan, maaaring mag-distribute dyan doon sa iba't ibang nanliligaw maliban kay Sara Duterte. So mas konti, mas mabuti, mag one-on-one, mas mabuti. Pero ang tanong pa rin dyan, kinakailangan mag-organisa na kung sino man yung lalaban sa kanya. This early. Ayun. Sir Ronald, maraming salamat. Domo arigato gozaimasu. Thank you po. Maraming salamat. Thank you po, Sir Ronald, sa ulitin. Thank you. Bye-bye. Si Sir Ronald Holmes, ang presidente Sa po Japan ng pala talaga siya Consortium. naka-base, ano?